Dati ayaw ko buksan yung mga bangko kasi kikita ko yung credit card yun. Ngayon, okay lang, kaya ko na 'tong bayaran. Ang saya lang sa pakiramdam, hindi talaga basahan talaga yung laki ng sahod, yung paano mo lang talaga siya Yun yung na-realize ko, yung during our coaching. Pinaka-milestone sa'kin yung nagsho-shopping ako na guilt-free talaga. Yung savings ko, lumalago na siya. Sobrang happy talaga ako. So, mas nagiging hopeful pa ako. Sabi ko, I think makukuha ko na yung dream na Airbnb ko. Welcome back to my YouTube channel, and I'm so excited to bring another client to inspire you because she will share her journey in paying off her credit card debts in full after our coaching together. She went from being so stressed about these debts to now feeling secure and confident in funding her life milestones with one income stream, from completing her emergency fund to now funding her dream Airbnb business. So get ready to be inspired by my client, Lex. So introduce yourself. Hi, so my name is Lex. So I'm 30 years old. So I'm actually working in a corporate world for almost 10 years with my current job. Magsi 6 years na ako. I actually discover Coach Nick through TikTok, and I decided that I need to take action for myself because I have a credit card debt and it's stressing me out. So, ang laki niyang stress sa akin. So, I'm very grateful talaga na I was able to meet Coach Nick. Thank you. I'm also grateful that I crossed paths in your FYP at I was able to help you get through those credit card debts and now be able to share your story to the people who may also be in that situation then. So let's start off with painting a picture of, can you share a bit about your financial journey in corporate? Like, what was your financial situation like tackling your credit card debts on your own, and what made you seek out coaching? Like, what made you realize na, okay, it's time to get help? Actually, when I started working kasi, I believe in myself na magaling akong mag-ipon. So, I think talaga, yun talaga yung tingin ko sa'yo, magaling akong mag-ipon. Even though in my first job, I have a low salary, nakakapag-ipon ako. It's just that nag-enter ako sa isang business. This business kasi, first of all, hindi ako sure talaga 50-50, but I was influenced by my ex-boyfriend ko because he's doing the business, so I want to support him. Tsaka, I was planning to do a business together with him. But the business failed, and nang dahil doon, nagkalubog ako sa credit card debt. Simula noon, like everything went spiral out of control. 2 years ako na may credit card debt because like meron naman akong ipon, kaso natatakot kasi ako na ipambayad siya ng buo dun sa sa utang ko sa credit card. Kasi lagi kong iniisip na what if may emergency, wala akong mabibigay na pera. So that kind of mindset, mas lalong lumala pa siya na nagkapatong-patong pa because of the interest. Ayun, so sobrang stress na ako. Then I just saw your video, Coach Nick, about dun sa, ang actually nag-caught ng attention ko is you can build your one for freedom in just one income stream. So dun talaga na-curious. So first, hindi muna ako nag-enroll ng coaching. So ang ginawa ko, nag-subscribe ako dun sa emails. So every week nag-send ka ng mga stories, and I was really inspired. So sabi ko sa sarili ko, like, gusto ko nang matapos tong problem ko. So, I need to take risk. So, I believe in myself naman na hindi ako takot mag-take risk kung alam ko na magiging beneficial sa akin. And I was 100% sure na i-go ko na siya. So, yeah, it was a good decision. Imagine you started with just be inspired by those stories of my clients through my emails, and now you get to be that person now to someone else na nagawa niya yon, like ako din, kaya like it's also possible for me. So it's just a full circle moment right now na from being inspired to now being an inspiration to others, that you were able to overcome those fears around paying off your debts also. So now let's talk about, how did the coaching program help you shift your mindset and approach to paying off your credit card debts? First of all, so I like kasi yung progress ng coaching natin, coach, na hindi mo kaagad ako kaagad sa practical. So more on the mindset talaga. So doon talaga kasi nagsa-start. So when you introduce that to me, you made me understand like yung root cause and everything. So doon ko na-realize na, nga, ba't hindi ko na agad bayaran? Like, naalala ko yung sinabi mo na kailangan ko lang pala ng validation kung tama ba yung gagawin ko, kung yung ipon ko, yun na yung pambabayad ko.
So, hindi ko kasi siya sinasabi sa family members ko or sa friends kasi meron akong fear na baka i-judge nila ako, like lalo pa nila akong pagalitan ba, lalo na bunso ako. So, I need someone who is expert in this field talaga. Tapos, ayun nga po yung sinabi niyo po na right decision naman yun. So, ginawa ko na siya kaagad talaga. And ang gusto ko lang kasi dun sa coaching din as well, besides the mindset, is also the system. So, yung system nung sa Excel na kinakalculate ko yung mga expenses ko and everything, yung mga pinamimili ko sa TikTok. So, nakikita ko kapag kunyari, madami akong pinamili. Minsan, meron akong feeling, hala, wala na akong pera. Pagtingin ko, ay, ang laki po pala ng pocket money ko. Sige, so, isi-save ko na lang siya. So, doon talaga ako, natuwa talaga yung may system. So, nakikita ko kung saan napupunta yung pera ko. At the same time, it made me also secure with myself na meron din akong accountability. And also, mas nagiging responsible ako sa mga finances ko. So, dun talaga ako natuwa. Yes, it really is important what you pointed out na most of the time what prevents us from prioritizing our finances is yung fear of judgment. Yung, okay, wala akong mapagsabihan. So parang nababottle up lang yung stress mo about your finances, yung stress mo about yung sa debts mo kasi you don't have anyone to talk to. And so it makes you delay it more. Parang, baka wag na lang muna, ganyan. Versus when you just had, like I think I remember yung parang first 3 weeks natin together when you just had the space to talk about, okay, this is what I'm scared of, and then ito yung root cause nga, and then ito yung mindset ko that prevents me from paying off the debts. Nung nagkaroon ka ng safe space to open up without thinking about this person will judge me or baka papagalitan ako, ganyan, you were able to empower yourself to make the best decision for you. This is why I love coaching kasi it's like I'm a mirror to you na parang, okay, parang kailangan ko lang pala ng may kabatuhan ng mga thoughts ko, and then that's when I realize, okay, I know what's best for me, instead of kapag ka may kausap tayo na natatakot tayo i-judge tayo, yun yung magpapaprocrastinate sa atin lalo to do what's best for us. So, and I also like what you said about the wanting validation and accountability, because when you had that in our coaching container, that's when you were able to really commit. Na parang nagulat talaga, coach, ito nabayaran ko na. Parang, wow, okay, exciting. Parang natuwa ako, I remember. And what's exciting then was that we were just talking, I was just coaching you palang with the mindset then. And just with the mindset, alam mo na agad na, okay, like the next best step is for me to pay off my debts. And then nung dumating na tayo sa system, so mindset first and then the financial system, it became easier to see the full picture of, ito yung mga, okay, kung gastusan, ito yung rason kung bakit gusto ko nang bayaran yung debts ko, ito yung mapupunta sa savings ko. So it became so much easier to do the financial system, the financial decisions when the mindset was in the right place already. So I think you're a clear proof of that also. Yes po, actually. So, talagang nag-start talaga sa mindset talaga. Tsaka, nakinig kaagad ako sa'yo kasi dun sa dati kong business na yung mga mentors namin is millionaire, na kapag may sinabi sila, dapat sinusundan mo kasi may result sila. So, sabi ko si Coach Nick nga millionaire, ito sinabi niya sa akin ganon. So, gawin ko na. So, talagang binayaran ko na siya kaagad kasi yun nga, kailangan ko talaga ng validation kung tama ba yung ginagawa ko talaga. So, since nabayaran ko na kaagad yung credit card, so parang ang laking nawala yung bigat sa feeling talaga, parang kahit papaano medyo nakahinga ako. So, natuwa ako dun sa feeling na yun. Tsaka dun sa iniisip ko na magiging hopeful ulit ako na magsa-start ako ng, ayan na, mag-iipon ulit ako. So, na-excite na ulit ako. Exactly. We don't realize na yung mga stressors or yung anxiety natin around money, it pulls us down so much every day that we don't realize na when I helped you see that perspective, na-realize mo na, nung nabayaran mo na siya, parang okay, para akong free. Parang free na ako. Like, I'm more hopeful, I'm more excited towards what's next. So, for those people who may be, struggling with the same thing na, okay, I'm scared na pag ginamit ko yung savings ko to pay off my debts, parang paano na ako, or like, maubusan ako ng pera. So, what do you think were your biggest roadblocks around paying your credit card debts in full? And how did the coaching program help you navigate those? Yung roadblocks ko talaga kasi, I think it started with the mindset talaga na fear na baka in case of emergency, wala akong mabigay, wala akong pera. Tsaka siguro yung fear of judgment na din na, kunyari may kailangan yung family ko, tapos wala akong maibigay, i-judge nila ako. So, di ba? So, mahirap siya sa feeling talaga. Pero na-realize ko lang din kasi at the end, kapag nandun ako sa situation and if I stay in that situation, ako lang din yung mahihirapan and mas lumalaki yung problem. So, dun talaga ako nag-decide na I need to fix this talaga. I need to solve this. Kasi
pagod na ako, mas nakakapagod. Ayokong tumanda ka agad. So, yes, Mm. tapos for those people naman who are siguro struggling, like, siguro nga baka ganun din yung pakiramdam nila na feeling nila walang pera. So, minsan kailangan din yun na wag natin isipin walang tayong pera kasi yung law of attraction. So, may nabasa kasi ako na book na be careful kung ano yung nilalabas, kung ano yung sinasabi mo kasi yun yung na-attract mo. And at the same time kasi, meron akong belief na hindi ako mauubusan ng pera. So, doon talaga ako nag-stick. Which is true na Mm. nabayaran ko yung credit card debt ko. Di naman ako nawalang ng pera. I mean, meron pa rin pera na nagfo-flow sa akin every month. So, doon talaga nakatulong yung yung decision ko talaga na pag nabayaran ko na siya, hindi na lalaki yung problema ko, hindi na ako stress. Okay lang kasi meron naman akong income na dumadating sa akin, hindi ako mauubusan ng pera. Yes, I think that's the important role of yung mindset coaching that we did together na you were stuck in the scarcity mindset of what if maubusan ako? What if I'll lose more money? What if pag emergency wala akong mailalabas? So you were stuck in the lack of everything that could happen. And when I was able to guide you in looking at things differently and seeing a shift in from moving from lack to sabi mo nga yung hindi ako mauubusan ng pera. Parang yun yung na-attract mo. Because true enough, that's what happened. Na, I remember nung nakwento mo nga na, since binayaro mo yung debts mo, biglang natandaan mo, ay, may tinabi pala akong pera dito. May tinabi pala akong pera dito. Biglang natandaan mo na kung saan mo pala sinuksok yung pera mo. And like, hindi mo nga nakwento yun. Like, na-realize mo lang later on, when you had that shift in your mindset na parang, okay, hindi ako mauubusan. Doon mo lang natandaan na, teka lang, may mga pera pala ako ditong natabi na hindi ako nagbe-benefit actually kasi sinusok-sok ko lang siya somewhere, nakakalimutan ko pala na it's there. And I think that's a good representation of our mindset also na when we're so focused on ano yung kulang, ano yung mawawala sa atin, yun lang nakikita natin, kung ano yung mawawala. Versus nung nag-shift yung mindset mo to, hindi ako maubusan, I'll always have enough for what I need, nakita mo siya around you. So I really believe in the saying that you see what you choose to believe. You see what you choose to believe. Kasi nung naniwala ka na hindi ka maubusan, you saw proof around you. You saw evidence around you na, oo nga, tama nga, bigla na lang may lalabas na pera dyan and I'll be ready for what's next. So with that, I also want you to think about in our journey together, what were the specific tools, strategies, or lessons from the coaching program that you feel like made the biggest difference in your debt-free journey? Yung biggest impact talaga, Coach, yung sa mindset talaga. Kasi doon talaga nagro-root lahat eh. And yung pinakita mo sa akin yung system, yung sa mga Excel. So, doon talaga ako natuwa kasi mas nakita ko yung greater picture talaga. Like, kapag ganito yung na-save ko, in time na ganito na yung magiging pera ko. So, doon talaga nakita ko yung yung bigger picture ng dreams ko talaga. Kasi gusto ko rin talaga mag-business ng Airbnb. So, every time nung March tsaka nung April nandyan na yung sahod ko. Nako, binuksan ko kagad yung Excel ko na ito yung ko, ganyan, sabi ko. Tapos yung mga ka-office mate ko, nagyayayang kumain. Tapos sabi ko, wait lang, titignan ko lang yung tracker ko. Yun sabi ko, tracker ko. Sabi ko, sige, kaya pa ng may pocket money pa ako. Tapos sabi nila, social, may pocket money? May pa ganun-ganun ba? Sabi ko, kasi ang hirap kasi kapag hindi mo natatrack o hindi mo alam kung saan napupunta yung pera mo. Please, alam mo, tapos hindi ka na naman yung mafe-feel down na, yan, lumipad doon naman yung sahod ko. Yung mga ganong bagay, ayoko na ng ganong feeling. At least yung nakita ko, okay, so ito pala yung mga ko, ganyan-ganyan. Para the next month, alam ko na yung mga kailangan kong improve, kung ano pa yung mga kailangan kong bilhin na kailangan ko talaga. And if may natira for my wants, magagawa ko siya. Yun din yung nagustuhan ko sa system kasi yung mga nababasa ko, napapanood ko kapag if you want to reach your dream, kailangan mo mag-grind, mag-sacrifice, delayed gratification. Like, I've been there dun sa business ko for 5 years. Imbis na nakatulong siya sa akin, hindi talaga siya nakatulong. Like, di naman depressed. Pero mas naging down ako. Like, ba't hindi nag-work yung mga bagay-bagay? Ganito na nga yung ginawa. Ang laki ng sinakripisyon ko, yung relationship ko, yung yung kasiyahan ko, yung mga enjoyment ko sa life. Tapos yung nakita ko yung system na yun, na pwede mo pala siyang i-balance. So, doon talaga, naging hopeful ako. Like, hindi naman ako yung sobrang nagmamadali. But at the same time, gusto ko din kasi ma-enjoy yung journey ko din talaga. So, yung, di ba sabi, enjoy the journey, hindi yung, wag mag-focus sa destination. Ayun, so lately, like, nakakapag-ipon ako. At the same time, na-enjoy ko yung sarili ko. Parang, sabi ko, ang sarap lang sa pakiramdam kasi naramdaman ko ulit siya. So, ang saya-saya lang. Kasi,
yung enjoyment, it's part of my self-care din kasi. So, parang finifeed ko yung role ko, like, nakakain ko yung gusto ko, tapos natitreat ko din yung parents ko, nakakabili ako ng mga shoes na hindi ako nagigilty. So, dun talaga ako natuwa talaga dun sa na yun, sa mga outcome because of that system. I'm really so happy hearing that because that's the goal eh. Like if our system is not allowing us to enjoy and also makapag-ipon, then it's just a burden. Like our finances is just a burden if it doesn't allow us to spend and enjoy without the guilt, diba? And so I think what you said is so important na when we were able to really understand yung root ng mindset issues mo, it became easier for you to do the financial system, stick to it, use it to your favor talaga, where you're empowered to spend on yourself, to take care of yourself, to treat your family, to also save, and then knowing na nabayaran mo na rin yung credit card debts mo. And so I really love it when you said that na yung balanced system na hindi yung magagrind, pagod ako, and then in the end, parang hindi ko naman na-enjoy. So, what's the point of money? We just become a slave of money instead of in control of our finances. So, how do you think your mindset around having one income stream, how do you think that has changed because of our coaching together? Well, yung sa one income stream, yung sa work ko ngayon, kasi April na, so may mga increase na kami. So, kinumpute ko na siya yung increase ko. Sabi ko, parang kaya ko naman siya. Kasi kinausap ko yung boss ko regarding sa increase. Sabi ko, ano ba yung mga kailangan kong gawin? Ganyan. Kasi hindi ako masaya sa sahod ko. So, naging naman sila, generous naman sila dun sa binigay sa akin. Pero at the same time, syempre, nagtitingin pa rin ako ng mas magandang opportunity. Yun lang yung maganda yung sa one income stream. Like, hindi ko kailangan katulad ng sa business ko na ang dami ko talagang ginagawa. Napagod talaga ako. Like, hindi mo alam kung saan ka magpo-focus talaga. And to be honest naman talaga, sa one income stream, pwede mo nang matupad. Like, dun sa first job ko, sobrang baba talaga ng sinasahod ko. Like, 10,450 per month. Pero may quarterly bonus kami nun. Sa kasi siya, bangko. So nagugulat dati yung mga family ko na kahit ang baba ng sahod ko, nakakapag-ipon ako, nakakabili ako ng ganito. Nakapunta pa ako nung show ng WWE, yun talaga yung talaga sabi ko, ay okay lang din pala kahit mababa yung sahod ko. Tapos sinabi nung kaopisina ko na nag-uusap kasi kami dun sa isa naming kaopisina na yung kahit walang trabaho yung asawa niya, kapag sumampa na ulit sa barko, seaman kasi asawa nun, madami ng pera. Sabi niya, kailangan talaga madami ang pera para ma-enjoy mo, yung ganyan. Sabi ko sa kanya, actually, it depends on how you handle your finances talaga. Kasi, even though kahit malaki yung sinasahod mo, pero yung paano ka gumastos, yung lifestyle mo, wala yan sa laki. Kahit minsan nga yung maliit yung sahod, sila pa yung nakakapag-ipon. Tapos, na-realize sa sarili niya, ay, oo nga, no? Kaya pala wala akong ipon. So, sabi ko, gusto ko yung binigyan mo siya ng wake-up call at nabigyan mo siya ng matinding lesson. yes, kasi it's true naman talaga doon sa experience ko na yung low salary tsaka high salary. Mas nakapag-ipon ako doon sa low salary ko. It's just kung paano mo talaga siya i-handle finances mo tsaka talaga yung mga priorities mo. So, hindi talaga basahan talaga yung laki ng sahod, yung paano mo lang talaga siya i-handle. So, yun yung na-realize ko, yung during our coaching and after nung coaching natin, hindi ko pala kailangan ng sobrang laki ng sahod. Basta alam ko lang paano i-manage yung money ko para ma-achieve ko yung mga certain goals ko. So, yes! Oh my gosh. That needs to be said loud and proud. And gusto ko yung sinabi mo talaga dun sa Fred mo para ma-realize na rin, teka lang, paano ba ako mag-handle ng pera? Kasi kung mag-aasa na ako ng aasa na mas malaking sweldo, mas madaming pera, then walang katapusan yun. It's, yung sabi ko nga analogy, it's like, para siyang bottomless well. Kapag hindi na-handle yung pera ng maayos, para ka lang nagtatapon ng pera sa well na walang ending kasi hindi siya na-handle ng maayos. So it's so good that you mentioned that because I feel like a lot of people will resonate with that, especially na inisip nila, baka kailangan ko pa mag-side hustle, baka kailangan ko na mag-start ng business para ma-enjoy ko yung buhay ko, or kailangan dumoble yung sweldo ko bago pa ako makapag-save. When in reality, kailangan ma-handle mo muna siya ng maayos now so that pag lumaki yung sweldo mo, mapupunta siya sa tamang lugar, sa mga tamang goals like you said. And speaking of, please share with us like what goals or milestones became achievable now since you've handled your finances better since becoming debt-free. So yung milestone ko po ngayon, yun,
nag-start na po akong mag-ipon nung sa Airbnb ko kasi nakalagay dun sa ano natin, sa plan po natin, coach, parang July ko pa siya isa-start. And nakita ko kasi yung sa salary ko kasi, so may extra pa ako, like bago pa yung bonus, tapos yung mismong salary ko talaga. So nag-start na ako, tapos yung nakita ko, sige nga, kapag naglagay ako ng gantong amount, meron pa ba akong time para mag-enjoy para sa sarili ko, at the same time yung mga bills ko, and also yung injection ng mom ko, ganun. So sabi ko, ay, meron pang matitira sa akin, sige, okay lang to. So from there, alam ko na kung saan ko nang ilalagay yung mga pera ko, and at the same time, di na ako natatakot sa credit card ko kasi nanood ako dun, Coach Nick, sa video mo na yung your credit card can be your best friend. So sabi ko, oo nga, no? So, yung iba doon ng mga cash payment na pwede ko naman i-credit card. So, nilipat ko siya, inayos ko yung system ko. Kasi nakita ko din naman yung benefit ng credit card regarding dun sa cashback. Pagtingin ko, ang laki na pala nung cashback ko. Sabi ko, oh, okay, sige, ito na lang yung gagamitin ko. At the same time, yung sa credit card kasi, ang maganda rin dun, nakikita mo yung card overview. So, nakikita ko yung mga ginagastos ko. Aside from dun sa tracker natin. So, nakikita ko din siya. Tapos, nakikita ko na yung balance. Sabi ko, tapos i-compute ko siya, sabi ko, kailangan ko na ba mag-stop or kaya pa? So, nakikita ko din siya, natatrack ko din siya. Kaya more on, ano na ako, credit card, tsaka mga online payments, para nakikita ko din yung mga record ng mga ginastos ko. So, yun yung isa sa mga strategy na ginagawa ko. Kasi especially yung sa partner ko, kapag tatanong siya, ano yung mga expenses namin, magkano yung mga hatian namin, bakit daw ganito yung babayaran niya. So, meron akong proof na, ay, ito yung ginastos natin. So, pinapakita ko sa kanya. So, isa rin yun sa na nakatulong din. Tsaka yung sa milestone ko nga na, yung savings ko, lumalago na siya. So, sobrang happy talaga ako. Ang saya ko talaga yung nakikita ko siya. Minsan kapag bored lang ako, bubuksan ko lang siya. Tapos tinitignan ko siya. Dati ayaw ko buksan yung mga yung mga bangko kasi kikita ko yung credit card. Ngayon, na parang okay lang, kaya ko na 'tong bayaran. Tapos titignan ko yung inipon ko. So, ang saya lang sa pakiramdam talaga. Tsaka yung sa mental well-being ko talaga na okay na ako. Kahit papaano, hindi kahit okay na talaga ako. So, mas nagiging hopeful pa ako sa future ko. Sabi ko, I think makukuha ko na yung dream na Airbnb ko. So, kailangan na talaga mag-stick lang talaga ako dun sa mga pinaplan ko rin sa sarili ko per month. So, ayun. And nakakatuwa lang kasi yung mga learnings ko din, na share ko din siya sa mga friends ko. Pag kunyari, sa boyfriend ko, na-share ko din siya. Pag kunyari, may bibilihin siya na pwede na may credit card mo na lang para sa points. So, natutunan ko actually quote yun dahil sa'yo. So, mas, talaga, pinapalawak ko yung knowledge ko about sa finances, at the same time self-development din actually. So ayun, Yes. pero pinaka talaga milestone sa akin yung nagsha-shopping ako na guilt free talaga. Doon talaga ako masaya, like, girl, nakabili ako nito. So, Yes, I love it. Alam mo yung sabi mo about imagine you went from being so stressed about looking at credit cards, now best friend mo na yung credit card. I mean, that's like a huge like progress and difference from where you came from to where you are now. And also I think yung priceless din is yung mental well-being, is that we don't realize na being so stressed about money, being so stressed about our credit cards can really pull us down, not just financially but like in our career, in our life, in our relationships. And now that mas okay na yung tingin mo sa credit card mo, sa finances mo, it translate to your well-being, to your relationship nga dun sa boyfriend mo, na ngayon in-influence mo na rin siya sa mga tamang desisyon sa pera niya, ganyan. And ultimately, as you said, being able to shop and spend without feeling guilty about it, because I think that proves na you're in control of money, that money is not in control of you, pero ikaw yung empowered to make the best decisions for your money. And I think that's so priceless, that you always go back to na kaya kong mag-spend nang hindi nagigilty, tapos kaya ko rin mag-ipon for my bigger goals like the Airbnb that you wanna start. And that's also an example of why I love to coach this way na, okay, debts are just part of the process, but you have to look forward to like what's the positive outcome that you're hopeful for, excited about. And that's what happened to you na, okay, the sooner I pay off these credit card debts, the sooner I'll be able to save for this Airbnb, this business that I really want to start. And
now it became more empowering for you to manage your finances better. And another thing that you mentioned din with me, since nga naayos mo na yung debts mo, yung finances mo, na-influence mo rin yung boyfriend mo to pay off yung credit card debts niya. So walk us through that. Like, how do you think nag-manifest yun sa boyfriend mo dahil sa'yo? Like, na-influence mo rin siya na ma-pay off yung credit card debts niya? Yes, kasi nung simula akong nabayaran yung credit card debts ko, so mas madali na akong mag-move actually. So nabibili ko na yung mga gusto ko, hindi na ako yung sobrang restricted tsaka stress. Tapos sinabi ko sa kanya na Bobby, bayaran mo na yung yung credit card debts mo kasi nasi-stress ka dyan. Tsaka yung interest, yung nalaman ko kasi interest is 2.5 dun sa credit card niya. Sobrang laki. Sabi ko, alam mo, kaya mo nang bayaran yan sa savings mo. Okay lang yan. May trabaho ka pa rin naman. Kapag nabayaran mo yan, monthly, meron ka pa rin naman makukuha. Tapos, ang pinakita ko kasi sa kanya yung sa online banking ko yung credit. Kasi ko, tingnan mo, wala na akong utang. So, dun siya na-inspire talaga. Tapos sinabi niya, sa tingin mo, kailangan ko na talagang bayaran. Sabi ko, oo, huwag kang matakot. Ano naman, magkakapera ulit tayo, hindi tayo mauubusan. So, yun. Tapos the next day, binayaran niya na. So, wala na siyang credit card debt. Nakakatuwa lang talaga na na-influence ko siya pagdating sa ganun din. And ang sarap din sa feeling na meron din akong natulungan na tao. That's why I also agree with this interview nung kasi napapaisip ako. Sabi ko, kaso ang baba ng sinasabi kasi ko. Pero, I love the feeling, I love the thought kasi na meron ako mai-inspire na tao na dun sa story ko meron akong matutulungan. So, isa yan actually sa childhood dream ko na meron akong ma-inspire na tao tas matutulungan ko siya dun sa story ko talaga. So, saya lang. So, thank you so much, Coach Nick, na in-invite mo ako for the interview. Kasi napag-iisip-isip lang ako. Sabi ko, sige, go ko na to. Kasi kung ako nga nagawa ko, what more pa kaya yung mga ibang tao na mas malaki yung struggle nila, di ba? That's the reason why I wanted you here. Like, someone will resonate with what you went through, what you struggled with, and they're gonna see themselves in you. Na, posible pala yun. Kaya ko rin pala yun. Just like how you influenced your boyfriend na, ganun ba? Parang okay nga na, like, mawala na ako ng stress. And for me, this is why I love bringing clients here. This is why I love coaching my clients. It's the ripple effect. Like, you don't realize that you changing your life, it's gonna create a ripple effect to the people around you, to the people who listen to your story. They're gonna also realize na, may pag-asa pa ako. Like, hindi lang ako forever na in this struggle and stress and anxiety about my money. Kung siya nagawa niya, ako din. Gusto ko rin mawala na dun sa lugar na yon. What do you think you'd tell someone considering to invest in coaching with me because they also want that guidance on clearing their credit card debts? For those people na struggling sa finances nila and they need someone na may guidance, with the expert talaga, with the result na talaga, it's a good investment din talaga. Like, yung mindset kasi nating mga Pilipino kapag gusto natin tulungan yung sarili natin, pag nakita natin yung price, which is, yun talaga yung reality, yun talaga like, back away na ako, hindi ko na siya afford. Pero, kung titignan mo kasi yung bigger picture, at the same time, yung cause and effect, kung magsistay ka lang dyan sa ganyang situation at wala kang gagawin, like, hindi ka magti-take risk, like, hindi siya magiging, tawag dito, mas lalo ka lang mahihirapan talaga. So, it's a good thing na humingi ka ng tulong with someone talaga. So, yun talaga yung nangyari sa akin na I needed someone to help me in this field talaga. Like, yes, you have your family and friends, pero syempre, iba pa rin yung mga expert talaga. Tsaka, dito kasi sa coaching, dun ko talaga na-realize talaga yung about sa mindset, yung sa mindset talaga dyan talaga nag-uumpisa. And hindi ka rin naman kasi talo kasi win-win situation kasi magagamit mo naman din siya sa life mo talaga. Like ako monthly may tracker ako and everything. So it helped me talaga para mag-stick ako dun sa goal ko. Lalo siya mas maging clear talaga. So it's scary pero kapag nandyan ka na, eventually it's all worth it naman eh. So hindi ka naman nag-i-invest, nagtitake risk sa di ka sure dito, sure ka talaga na may mag-i-improve sa'yo, may makakatulong talaga sa'yo. So, yes. You know, it's so important what you said about taking risks because what we don't realize is that the bigger risk is staying where we are. Settling with our current situation. We don't see that as a risk, but then in reality, it's the bigger risk. Is that wala kang ginawa sa sitwasyon mo. You just keep doing the same thing or
or settling for the same results that you're not happy about, I feel like that's the bigger risk na mas magiging masakit in the long run. And that's why it's important that you brought that up. Kasi I think that's part of your realization then when you Mm-mm. realize na I want to take a risk on improving myself. That's so much better than risking staying exactly where I am. Yes And I po. think that's a huge lesson that anyone can learn from you. I always remember what you said then when I asked you like what made you realize that you needed the coaching, and you're like, because I finally want to take a chance on improving myself and my finances. I believe I deserve another chance to do that for myself. Like you didn't allow your past mistakes to hinder you, but you told yourself na I decided I still deserve another chance to improve my finances. And you did. And now someone else will hear your story and think na ako din. Ako naman yung susunod na will see an improvement in my life and take a risk on myself. So thank you so much, Lek, for being here, for sharing your story and being that inspiration to someone right now that you don't even realize will really resonate with your story.